Welcome back po sa ating palatuntunan, Speaking of Mary, ang ating pang-13 episode. Ito po yung lingkod, Father Melvin Castro. Sis Marjorie Parahas. Brother Veron Dizon. At dahil po ito ang pang-13 episode natin sa serye na ito, ay mag-provide tayo ng summary, more or less, and then kung paano natin sinimulan ang serye na ito, referencing ourselves to the very first book of the Scripture, which is Genesis. Ang ating reference naman to close this series ay ang last book of the Sacred Scripture, ang Revelation, so ang Apocalypse. So, nakita natin from the beginning the biblical roots that nung nagkasala si Adan at si Eva, God needed to redeem. Agad no redemption. Kailangan mabawi lahat ng pagkakamali ng tao dahil sa pagkakamali ni Adan at ni Eva. But of course, ando din yung tatlong elements, ano? Ang ahas, ang babae, at ang anak niya. Pagdating sa Apokalipsis o aklat ng pahayag, Revelation, the same elements will be there. Ngayon ay dragon, pero siya rin yung ahas, yung babae, at yung anak niyang ipapanganak niya. Same elements. Hindi nakakapagtaka sapagkat si San Juan Evangelista, ang siyang ang may akda ng Ebanghelyo at ng Apokalipsis, ay ando doon yung kanyang pinaka masasabi nating parang teolohiya, na sa pagdating ni Jesucristo ay mayroong bagong paglikha. Kaya nga, nung siya'y muling nabuhay, yun yung action niya sa kanyang mga apostoles, hiningahan niya. Kung papaano sa aklat ng Genesis, nung nilikha ng Diyos si Adan, yung unang kwento, hiningahan niya sa ilong para magkaroon ng buhay, yung Ruah Elohim, the breath of God. Ganon-ganon ang pattern. Hindi rin nakakapagtaka na sa ibang kinikilala nating fathers of the church, believe it or not, ang paniniwala, literal or spiritual, ako, I believe more in the spiritual side rather than literal, na kung saan daw yung the tree of the knowledge of good and evil, kung saan nagkasala si Adan at si Eva, na nakapulupot doon yung ahas, yun din daw yung mismong lugar kung saan pinako si Kristo sa krus. Medyo meron akong personal, personal opinion kasi ako, mas tingin ko for me, yung isa pang puno na nasa gitna ng hardin, the tree of life. Naalala ninyo sa Genesis nung pinalaya si Adan at si Eva, ang sabi ng Panginoon ay, maglagay tayo ng anghel na nagbabantay dyan, na mayroong naglilagablab na espada upang sa gayon hindi sila makabalik sapagkat baka kainin nila yung bunga ng tree of life at mabubuhay sila magpakailanman. So dalawa yung tree. Nakafocus tayo dahil sa original sin dun sa the tree of the knowledge of good and evil. Pero may isa pa, the tree of life. Hindi yun ang nakain ni Eva. So where is it? Ang speculation kasi ang hardin, literal na hardin ng Eden ay ang modern day Iraq. Speculation ng iba yan. As I said, hindi ako particular dun sa literal, kundi yung spiritual symbolisms na to. So ako, ang aking personal na interpretasyon ay yung napagkait sa kanila, nakakain na sila sa tree of knowledge of good and evil. Wala na tayong magagawa dyan. Nagkaroon na ng original sin. Andiyan na yan. So, ang Diyos gumawa from those tragedies. Kaya nga, di ba yung expression sa English, that God writes straight in crooked lines, no? Paano maging straight kung crooked? Pero, ganoon ang gawa ng Diyos. So, from these tragedies, from this sin, nakagawa ang Panginoon ng parang weave, no? Naka-weave siya, nakapag-hobby siya ng napakagandang obra maestra
ng pagliligtas sa atin. Di ba pag ikay nag-weave, pag binaliktad mo, ang pangit nun, di ba? Kaya sabi nila, kung yung isang side ang titingnan mo, ay, ano yan? Pero baliktarin mo, ando doon yung napakagandang kwento. And I think ganito ang nangyari, no? The other side will be failure, sinfulness, Satan, Judas Iscariot, and everything. Pero ang Panginoon, itong kabila ang from those tragedies, dahil may free will, pati anghel, pati tao, nakagawa siya ng obra maestra. At andyan sa sentro ng obra maestra na yan, ang mahal na Birheng Maria. Na-i-weave niya yan. Kaya nga nakakatuwa si St. Louis de Montfort, sabi niya, nung ang Panginoon daw, nilikha niya ang lahat ng tubig. At nung nagkasama-sama ang tubig, tinawag niya itong dagat. Nung ang Panginoon naman daw pinagsama-sama lahat ng biyaya, napupuno ka ng grasya, tinawag naman niyang Maria. Very beautiful. When God gathered together all water, He called it ocean. And when God gathered together all the graces, He called her Lily. So, ito yun, ano? At the center of this masterpiece of God is the very masterpiece herself, the Blessed Virgin Mary. Kaya nga, sa Old Testament, makita natin yung tinatawag na prefigurations. Si Eva, si Sarah, sila Judith, sila Esther, all these women, may kanya-kanyang characteristics, strong, sincere, God-fearing. Pagsamasamahin mo lahat ng beautiful characters and personalities na yan, si Maria, ang mahal na Birheng Maria. And to end, no? Dahil sabi nga, the kingdom of God is already but not yet. Narito na pero hindi pa, nag-develop pa. The definitive triumph of the kingdom of God will be through Mary, through the woman. And Father, no, maganda rin isipin din natin na the more, if we admire the women in the Scripture, the men in the Scripture, even in the Old or in the New Testament, we should also admire and talk about the most beautiful creation, the most beautiful woman in the salvation history. Ang dami nating pinag-uusapan sa banal na kasulatan. Sina Abraham, sina Sarah, sina Isaac, sina Judith, sina Esther, ang tatlong Maria, no, ng bagong tipan. Pero I think parang nakakalimutan natin no, na bigyan din natin ng pansin ng mahal na Birhen. Though we love Mary so much, yes, but as far as Scripture will be concerned, kailangan ilagay din na, kilalanin din natin siya, pag-usapan natin din siya, so that we will be able to learn, ganito pala ang naging papel ng mahal na Birhen sa kaligtasan ng tao. And I think, though, honestly, I think, kung paano yung ages past, no, na cause ng divisions ang devotion to Mary, I think, as I said, no, the other episodes, time will come na lahat ng devotees of Our Lady, Katoliko, Orthodox, Protestants, Jew or Muslims even, no? Dahil sa Quran, one entire chapter is dedicated to Miriam, who is Our Lady. Ando doon ng Annunciation, ando doon ng Virgin Birth, no? So, in the end, I think, my humble opinion only, she would gather together all the people of goodwill, all the people who fear God, that in that final battle, yung nakita ni San Juan, ano, between Satan and Saint Michael the Archangel, in that final battle, when we have to take side, either you're with God or you're not with God,
Mary will be the most critical fact. That those who believe in her, those who have devotion in her, would be siya mismo, di ba, yung signal grace that you belong to the kingdom of God. No? And I say this hindi sapagkat we look down on the other religions. No. The other religions I honestly believe, they can overcome yung mga sarili nilang mga teachings, and they can see Mary as a unifying factor for all God-fearing people, for all the people of goodwill to rally behind God. And who knows, no? Dahil may mga, if you're going to summarize ang teachings, the Protestants believe we only have to pray to God. The Orthodox, whether you pray to Mary or not, it will pass through Mary. Tayong Catholics parang middle ground, All prayers will go to God. But if you prefer out of love, you can force that prayer through Mary. Pero may wisdom kasi yung sa Orthodox. Ang thinking kasi natin ngayon is, kailangang explicit, you invoke Mary para tulungan kanya. Yun ang thinking ng West. Hindi pwedeng mag-mediate or mag-intercede si Mary sa ayaw. Yun yung thinking ng Western mentality. Kailangan ikaw mismo. But sa Orthodox teaching, sa Greek Catholics, hindi ganun. That whether you prayed to Mary or not, she will be praying for you. Whether you ask for it or not, all the graces from the Father passing through the one mediator who is Christ will go through us, to us, through the maternal intercession or through the mediatrix of all grace. So, iba-ibang schools of thought. Pero, kung ikaw, nanay ka, kailangan pa bang sabihin ng anak mo na, kailangan kong tulong mo para tumulong ka, di ba? Yes, Father. Di ba? Sa sitwasyon po natin, at ako po, sitwasyon ko bilang pagiging isang anak sa nanay ko, hindi naman laging kailangan kong sabihin na ipagdasal mo ako, Nay. May Automatic pinagdadaan siya. ako. Pero every day, alam po natin na iniisip talaga tayo ng mga magulang natin. And Correct. what more than pa po ang mahal na Birheng Maria. Kaya ako personally, I say this a personal opinion, geared ako sa ganong paniniwala. Whether you pray to Mary or not, she'll be praying for you. Parang, hindi niya minamasama na hindi ka nahingi ng tulong sa kanya. No, of course. Ano yan eh. Pero, in God's design kasi pwede tayong sinalba na wala si Mary. Pwedeng si Kristo basta na lang lumabas, matured na, di ba? Or one word, we've been saved. But in God's design, He let it pass through a family. May tumayong tatay, si San Jose, at merong nanay. At ang presumption ng maraming Catholic theologians and fathers of the church, yun ang design ni Lord. It will pass through men. Otherwise, hindi niya sana ginawa in the first place. So sabi nila, if God in His plan made Mary, through her, salvation will come to us. Why should we not receive that salvation through Mary? Actually, Father, dito malamang po yung hinabilin ni Kristo ang mahal na Birhen kay Juan. When Jesus entrusted the whole church to the Blessed Mother, baka yun na rin ang magandang basis natin. Bakit dumadaan sa mahal na Birheng Maria? Because Jesus entrusted us to. Okay. No? Sa East tayo, Asians,
meron tayong tinatawag na natural religiosity kasi, no? Compared to the West na more more evident sila, no? Yung to see is to believe, no? Ganun sila, yung Western countries. Tayong Asians, which is the cradle of all religion, the major religions, di ba? Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, Islam, lahat nasa East, no? Middle East nga lang, or Far East, yung iba. Meron na tayong natural religiosity. And then add to that, the natural affinity to the mother. Very family-oriented ang tayong Asian. So, yung concept, yung figure ni Mary, na bahagi ng plan of salvation, ang dali nating maunawaan. For us, sa Asians, Asian thinking, Asian culture, Asian spirituality, unlike sa West, no? Very independent, di ba? Age 18, pag-isa ka. So sila parang, I don't need a backup, no? I don't need, lalo na sila, di ba? Very fiercely independent sila. Parang, hindi mo na pag tumalikod ka at age 18, you're on your own. Tayo kasi, di ba, gumawa ka na ng pamilya mo sarili. Andyan pa rin sa compound o nandun ka pa rin sa bahay. No? Yung hindi tayo makadetach totally. Ang family natin ay hindi yung asawa at anak. Kasama dyan ng lolo, si lola, si tito, si tita, lahat. Extended family for them. Extended. But for us, it's the natural unit of the family. So anyhow, I think, no, yan ang culture na pinasok ng Panginoon. Asian culture. A family culture. A culture na andyan ng babae. Of course, patriarchal noon, But the mere fact that a woman now will be at the center, not it's Christ, but who will be a very important aspect, no? Yung parang sa philosophy na sine qua non quod, without which it cannot be. God's design it. Andiyan si Mary. Hindi tayo nagdesisyon nun. Kung tayo lang, siguro wala siya. Para simple, mas kokonti ang involved, mas okay. Pero hindi tayo ang nagdesisyon nito. By God's design. And siguro, Father, dahil ang banal na kasulatan, ang ibang kultura ay masyadong patriarchal, God intended to uplift Right. women. Lalo rin mga biyuda, the anawim. Yes, Father. Pero dun sa pag-uplift ng yun, the dignity na binigay ng Diyos ay pagiging babae, pagiging ina. Right. Yun sana ang makita ng mga kaiba nating mga mananampalataya. That the dignity of woman is not yung equality nila sa aming pagiging lalaki, sa ating mga, but on that beautiful dignity ng pagiging babae at nanay. Right. Equal in dignity but not equal in responsibility. Yes, That cannot be. But in dignity, of course, Yes. no? Pero yun yung, siguro, sana hindi ma-offend ang mga feminists, na sabihin nila, puro kayo lalaki nagsasabi. Of course, not you, no? The church, essentially, ang buong hierarchy, ay male. Sabihin nila, it's easy for you to say that. Pero, yun totoo, yun ang, parang tayo Miss Universe dito, may finals. Yung the essence, kumbaga, of a woman, hindi yung panganganak, sabihin na yun, ano kami? Panganakan na. It's being first a woman on your own. As I said, equal in dignity, but not with the same responsibility. Kaya nga hindi nagmapare, pero pwede magmadre. Iba-iba tayo ng responsibilidad sa loob ng simbahan. Like the Virgin Mary. So we exalt her to the highest of heavens. Sabi natin sa Greek, that we accord her hyperdulia, special veneration. Pero hindi siya pare. Hindi siya obispo. Plain housewife. Plain housewife. But the mother of God. So I think, sana hindi ang thinking natin will be, para maging same ang dignity, ay kailangan
sorry parehong profession, parehong position, parehong sweldo. That walang problema. Pero there are things like the priesthood. The Lord reserved it for the males. Not because the males are greater, but it's simply as it is. No? Walang masama at hindi rin kakulangan ng kababaihan kung hindi sila pare o hindi sila part ng Yung ministry. palaging sinasabi na rin, Father, ng mga karamihan na naririnig kong sharing na kung may karapat dapat maging pare ay ang mahal na birhen. But Jesus did not give Right. that right to the Blessed Mother because she's right. already a special place. At then we invoke her mother of priests, di ba siya priest, ano? Queen of the prophets, di ba siya prophet? So hindi ibig sabihin para ikaw ay tanghalin, makuha mo pa yun dahil yung kanyang karangalan in itself, kahit para na tayong ulit-ulit dito, walang pwedeng pumantay. Being the mother of God, wala nang pwedeng pumantay pa din. So, now, as we end this particular series, napaka-importante that motherhood, no? Yun yung issue din ni Satanas Kaya ang Panginoon sinabi niya, I will put enmity between you and the woman. You will strike at his heel, and she, that's the traditional translation, she will crush your head. She will crush your head. And the Lord entrusted it to Mary. Of course, kaya meron sayang power, if you may, authority to crush the head of the serpent, is because she is the mother of God. She carried in her womb, and part and parcel ng pagkatao niya ay si Kristo Jesus. At andyan, nanatili ang Panginoon sa puso niya. Siya ang talagang kabiyak ng puso, as I said, no? Ng mahal na Birhen. So, when end comes, ito yung tinabi ni C.S. Lewis, a Catholic author. Anong sabi niya? In the end of time, hindi naman Diyos at demonyo ang maglalaban. Walang laban ng demonyo. Creature lang yan Kaya sinong maglalaban? A creature to another creature. Si Michael, kaya yun ang pangalan niya who is like unto God. Yun ang ina-affirm ni San Miguel. Sinong katulad ng Diyos? Wala. Kaya niya, ibabalik ng 1,000 taon sa impyerno ang demonyo. Pero yung instrumentality na that the Lord chose, that the Redeemer will be born, redeemed retroactively, si Mary. Kaya nga, traditionally, most of the saints, anong sabi nila? Ano ang kinakatakutan ng demonyo? The name of Jesus, the name of Mary. Yung pangatlo, merong iba-ibang version, Ang paborito ko yung holy water, Sabi ng iba naman, brown scapular. But whatever it might be, the names, the sacred names of Jesus and Mary. Actually, Father, the church celebrates the holy name of Mary every Right. 12th of September. Right. And then, the holy name of Jesus ay January. Nakalimutan nga lang. Pero sa ordo ngayon sa Pilipinas, na isasama na siya, thankfully. Yung nga lang, madalas na natatapat ng Three Kings, Holy Family, whatever. No? But, names, the names of Jesus and Mary. Kaya nga, di ba, ang sabi nila sa exorcism, alam mo kung totoong napoposes, nagwawala daw yung napoposes kapag name ni Mary. Kasi hindi matanggap ng demonyo na he has to subject himself under the authority of a mere creature and a mere woman at that. Meron pang isang na gusto ko, nabasa ko lang, I'm not sure, pero natutuwa ako. Ang lahat daw ng authentic apparitions ni Mary, nakikita ang paa. Bakit? Bakit, Father? Kasi ang demonyo,
she will crush with her feet the serpent. That's my... Kaya kung peki ang apparition, wala ang paa. Kasi hindi siya yung totoong Mother Mary. Yun ang isang nabasa ko na natuwa ako. Then there is this prayer na natuwang-tuwa ako na ang tawag nila sa Espanyol ay Virgen de los Besapiés. The Virgin of kissing the feet. Alam ko kasing Besapiés yung Nazareno eh. Di ba yung pahalik? Yung Pahalik sa ating sa Pilipino, pag pahalik sa paa, Nazareno. Nazareno. No? Pero sa Latin America, meron pala silang Besapiés. But it's not the Nazarene. It's the feet of Our Lady. Sabi ko, wow, yan ang paa na dudurog kay Satanas. Eh di nga ba sa Lourdes, ayan, Lourdes, taga Lourdes ka anak, di ba? Ang mahal na biren, may bulaklak sa paa. And even Our Lady of Fatima. Right, pinakita niya pa, no? So sabi ko, ngayon tumitingin ako sa mga apparition, may paa. Kaya sabi ko, pati naman yung mediatrix, may paa, no? Kaya, I think parang naging sign nila yun. I think naging tradition yan kasi one time, there was a fake apparition during the medieval times. Then si Saint Bernard ang nagsabi o nag-discern, hindi totoo yan. Walang paa. Ay, di, parang kinonfront yata niya. Sabi niya, hindi ka totoo. Asan ang paa mo? Hindi niya mapakita. Siguro dahil nga serpente, wala namang paa, di ba? Maski dragon, di ba? Kaya takot ang serpiente. Sa paa, wala oo, siyang paa. Takot siya. Baka dumating ang araw na talagang darating ang panahon na papaahin yun. siya. No? Sabi, beautiful, no? Very beautiful yung, I think, no, those beautiful feet of Our Lady. So, I think now that yung appreciation natin dahil nasa sacred scripture, and ako, again, no, my humble opinion, I think for us Catholics, para mag-mature din sa devotion kay Mary, aside from the writings of the saints, scripture. Huwag nating kalimutan, bago pa man ang lahat ng apparitions na yan, nasa Bible na siya. Kaya minsan, delikado rin yung ating devotion eh. Nakapako sa apparition, nakapako sa extraordinary, nakapako sa yung bang mystery, ano? Maganda yan, nakakatulong yan eh. Pero, ang bottom line, for the devotion to be solid, scripture, magisterium, at yung tradition ng simbahan. So, isa pong kagahalakan na matapos ang 13 episodes ng pagninilay at sa bandang huli, nakasama natin na Sister Marge na isang babae para makomplete. Wala namang Satanas dito. Ano? Ay sana, ayan, wala na siya. Nadurog na siya. Hari nawa po ay may mga napulot kayong magandang new knowledge, new wisdom that will give us a deeper spirituality. Ha? So ito po ang yung naging lingkod, Father Melvin Castro. Sis Marjorie Parajas. At huwag tayong matakot mahalin at paglingkuran ng mahal na Birhen, Brother Veron Dizon. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pagpalain kayo ng poong may kapal at hari nawa sa tulong ng mahal na Birhen, tanggapin natin ang lahat ng biyaya, pagpapala at himala na kailangan natin sa